12 years after, best station for the year 2012, Eliasar Broadcasting Network. Iyon ang headline sa Philippine Daily Inquirer na sumalubong kay Sebastian Eliasar, ang CEO at chairman ng EBN. Matipid ang ngiting binitiwan niya ang pahayagan, at dinampot ang trepeo ng karangalan na personal niyang tinanggap kagabi. Bahagya niyang niluwagan ng suot na necktie, bago sumandal sa backrest ng kanyang executive chair at tinitigan ang trepeo. 8 taon na ang nakaraan, mula nang bilhin niya ang naluluging istasyon ng telebisyon. Ang National Television Network muling ibangon iyon. Mula sa pagkalugi gamit ang kayamanang namana niya mula sa tiyuhing si Robin. Mula sa pangalan yung NTN, naging EBN iyon. He was just 24 years old then. Napakabata pa niya para mamuno at magpatakbo ng isang higanteng korporasyon. Pero hindi yun naging hadlang para magtagumpay siya, he worked hard and proved his worth. Sa edad na 27, nakamit niya ang unang pagkilala para sa kanyang dedikasyon sa EBN dahil pinarangalan siya ng isang kilalang award-giving body bilang Businessman of the Year. At ngayon, magkasunod na taon na tinatanggap niya ang pagkilala sa EBN bilang Best Station sa Pilipinas. Everything was on the right track. Now, at the age of 32, he was at the top of his game. Naputol ang pagmumuni niya nang makarinig siya ng 3 magkakasunod na warning knock mula sa labas ng pinto. Napangiti siya, iisang tao lang ang maaaring pumasok doon, na hindi na kailangang dumaan sa kanyang sekretarya, at kilala na rin niya kung paano ito kumatok. Bumukas ang pinto, mula roon ay pumasok ang isang elegante at magandang babae na may ngiting makapagkit sa mga labi. Ang babae ay walang iba kundi ang sikat na newscaster ng EBN na si Barbie ang kanyang pinsan. Tumayo siya at sinalubong ito. He kissed her on the cheeks and she did the same to him. Congratulations! Masiglang wika nito bago naupo sa visitor's chair. Umalik siya sa kanyang upuan. Well, this is for all of us, especially you, ani Sebastian dito. Isa si Barbie sa dahilan kung bakit patuloy na mamayagpag ang EBN. She was a charmer behind and in front of the camera. Bukod sa pagiging sikat na newscaster, hindi alam ng marami na malaki ang papel ni Barbie sa pag-unlad ng EBN. Her ideas were brilliant. Anak ito sa labas ng Tito Robin niya. They never knew her existence then. Kahit ang tito niya, namatay na hindi alam na may anak ito sa babaeng kasintahan nito noon. Nang nag-aaga buhay ang Tito Robin niya noon, ipinakiusap nito sa kanya na hanapin ang isang babae, para manghingi ito ng tawad sa babae. Sinunod niya ang hiling nito, pero hindi ang babaeng natagpuan niya kundi ang anak nito at ng Tito Robin niya na si Barbie. And the rest was history. Gayunman, hindi alam ng publiko ang totoong relasyon nila ni Barbie. Naging bali-balita noon niligawan at naging girlfriend niya ang pinsan. Pero sa susunod na linggo, formal na niyang ipapakilala sa publiko si Barbie, bilang pinsan niya, para matigil rin ang usap-usapan, lalo na at natagpuan na nito ang lalaking para dito, ang kaibigan niya na si Azrael Santos. Kapatid ito ng sikat na model na Zandro Santos. Oh Sebastian, you've worked hard for that, you deserve ani Barbie. Thank you. By the way, kumusta ang pakiramdam ng in love? Sa kasalukuyan ay inaayos na ng dalawa ang kasal ng mga ito. Ngumiti ito, kumikislap ang mga mata sa kasiyahan, stressful pero fulfilling. Lalo akong na-excite habang lumilipas ang mga araw. Alam ko, dahil minsan ko nang naramdaman iyan. Iwinaksi niya sa isip ang alaalang pilit na namang sumisingit sa diwa niya. So, anong usapan niyo ni Azrael? Magbibitiw na ba siya sa serbisyo kapag naikasal na kayo? How about you? Ipagpapatuloy mo ba ang career mo o will you just be a plain housewife? Once you get married, things will change Barbie. I know Sebastian. Well Azrael is thinking go sitting behind an executive desk. Pero kung ano man ang maging desisyon niya, buong puso ko siyang susuportahan. At tungkol naman sa career ko, well, tiningnan ko rin kung kaya kong maging career woman and a wife at the same time. Hindi mahirap para sa akin na bitiwan ang career ko, kung sakali para kay Azrael at sa bubuuan naming pamilya. Alam kong iyan ang isasagot mo, komento niya. May pilit na sumisingit na alaala sa isip niya, pero winaksi agad niya iyon. Sebastian, antag ni Barbie sa kanya. Yes, he's sick,
Alang-inong wika nito na tila tinatansya ang magiging reaksyon niya. May sakit ang daddy mo. Mild heart attack. Umangat ang sulok ng mga labi bilang pang-uuyam. Finally, the gods have decided to knock him off his throne, baliwalang sabi niya. Hindi pa niya napapatawad ang kanyang ama, sa pagpapahirap na ipinaranas nito sa kanyang ina noon at sa kanya. Nasa ospital siya, hindi mo ba siya dadalawin man lang? He's still your father. He's my father, that's all. Kung pwede lang mamili ng ama, matagal ko nang ginawa. Drop the subject. Tuldok. Ayokong pag-usapan ang bagay na iyan. Kaya niyang magbayad kahit 100 doktor at nurse na mag-aalaga sa kanya, mariing wika niya. His father Fernando Eleazar had always prided in being in control of every aspect of life and everyone around him. Makapangyarihan nito sa buong Cotabato. Gusto nitong kontrolin lahat, at ang hindi nito makontrol, sinisira nito kahit buhay pa iyon. What Fernando wants, Fernando gets. Kabi-kabila rin ang mga lupaing kinamkam nito sa Cotabato, hindi na niya naabutan ang lolo niya, ngunit ayon sa tiyuhin niya, mas malupit daw iyon kaysa sa kanyang ama. Galing sa hirap ang angkan nila. Ambisyoso lang ang mga ninuno niya, kaya nagkaroon ng kayamanan, baka nga galing din yan sa masama, hindi siya sigurado. Thank God, apelyido lang ang namana niya sa kanyang ama. At hindi ang ugali nito. Bata pa lang siya ay mulat na siya sa kalupitan ng daddy niya. Battered wife ang mommy niya, kaya nakipaghiwalay ito sa daddy niya, nang makakita ng pagkakataon, at since then ay sa Maynila na sila nanirahang mag-ina. Nang mamatay ang mommy niya, dahil sa isang malubhang sakit, ang Tito Robby na niya ang kumalinga sa kanya, tutal, mukha namang walang pakialam sa kanya ang daddy niya. Ito ang nagpaaral sa kanya sa ibang bansa. He had been leading a dull and unhappy life, until one fateful day, when he met this wonderful and lovely woman. It was one summer vacation. Umuwi siya ng Pilipinas para makapagbakasyon bago siya kumuha ng masterel niya sa England. Naisipan niyang magbakasyon, dahil may ibinigay ang Tito Robby niya sa kanya na property roon, at gusto niyang malaman kung ano ang gagawin niya sa property na iyon. Doon sa punong santol na sakop na ng property na huling kumakain ng santol, habang kumakanta ang isang magandang trespasser. He couldn't take his eyes off her. Ilang sandali muna niya itong pinagmasdan, bago niya ipinamalay rito ang presensya niya. Nalaman niyang Shire Carillo ang pangalan nito. Since then, ginawa niya ang lahat para makipaglapit dito. Isang ngiti lang nito ay sapat na para mabuo ang araw niya. Her laughter was enough to brighten everything around him. He was the luckiest man on earth, when he learned that she loved him too. Masaya ang relasyon nila hanggang sa makialam ang kanyang ama at sirain sila. Inutusan siya nitong hiwalayan ang dalaga. Hindi siya pumayag lalo pa at may nangyari na sa kanila ng kanyang nobya. Pero binyantaan siya ng kanyang ama, na kapag hindi niya hiniwalayan si Shire may masamang mangyayari sa mag-ina. Shire was the source of his strength but she was also his weakness. Kilala niya ang kanyang ama. Tinututuo nito ang mga sinasabi nito. Hindi niya kakayanin kapag may masamang nangyari kay Shira, at sa ina nitong si Aling Rosie. Hindi ko gagalawin ni dulo ng daliri niya at ng anyang ina, kung hihiwalayan mo siya, tandang-tanda pa niyang sabi ng kanyang ama noon. Sebastian had to make a decision though, it was a very painful one. Sa huli ay ipinasya niyang layuan na lang ang dalaga. Balak niya na iwan na lang ito nang walang pasabi. Pero hindi niya inaasahan na makikita nito ang pag-alis niya. Nakita niya sa rearview mirror ang paghabol nito. Pilit niyang binaliwala ito subalit hindi siya nakatiis nang makita niyang nadapa ito. Pinaba niya ito at napilitang pagsalitaan ng masasakit, madali siyang makalimutan nito. Kung alam lang nito na dobleng sakit ang dulot sa kanya ng bawat pag-agos ng mga luha nito, hindi nito alam kung gaano katindi ang pagpipigil ang ginawa niya para bawiin ang mga sinabi niya at ikulong ito sa mga bisig niya. Pero alam niya may lihim na sumusubaybay sa bawat kilos niya, isang maling hakbang ay mapapahamak ang babaeng pinakamamahal niya. Maaari din naman siyang magpakatapang noon at itaka si Shira ang nanay nito at magpakalayo-layo sila. Maaari silang pumunta sa lugar na malayo sa kanyang ama. Pero alam niyang hindi niya habang buhay na mapagtatagwan ang isang tulad ni Fernando Eleazar. At hindi rin niya gusto ang ganoong buhay para dito. Nang makaalis ito, tila robot na bumalik siya sa kotse. At doon niya pinakawala ng emosyon niya.
Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na umiyak siya, dahil sa isang babae. Sa tindi ng galit ay naisigaw niya ang pangalan ng ama na puno ng pagkamuhi, Baste. Ang boses ni Barbie pati na ang pagpitik nito sa hangin ang nagpabalik sa naglalakbay niyang diwa. "What are you saying?" tanong niya. Sa halip na sagutin siya ay pinakatitigan siya nito. "That faraway look in your eyes." Ang daming emosyon na nagsasalimbayan sa mga mata mo, Baste. Minsan they're guarded pero minsan hindi mo napapansin, nakasungaw na ang mga iyon sa mga mata mo. May gumugulo ba sa isip mo? Pinilit niyang ngumiti. "Ikaw talaga, kung ano-ano ang napapansin mo. Pagod lang ako." Hindi na ito nang ulit pa. "Huwag ka kasing masyadong sub-sub sa trabaho. Ano pa ba ang gusto mong patunayan, ha? You have everything in your hands." Ngumiti siya ng mapait. "Not everything. Minsan kung alin pa ang pinakamahalaga, iyon pa ang wala sa iyo at siya pang pinakamahirap makuha." Tinitigan siya ni Barbie. "Hindi ako manghuhula, Baste, pero parang may idea na ako sa mga sinasabi mo. Malakas ang kutob kong babae ang tinutukoy mo. Sino siya? Mula nang makilala kita, wala pa akong nakita na babaeng pinag-ukulan mo ng pansin." Bahagya siyang ngumiti bago nagkibit balikat. Sana ay maunawaan ng pinsan niya na ayaw na niyang palawigan pa ang usapan. Salamat na lang at tila nakahalata rin ito. "Oh, siya, mauuna na ako. Siya nga pala, darating si Zandro sa bansa, para dumalo sa party namin ni Azrael. Susubukan kong kumbansihin siya na pumirma ng kontrata sa EBN, anito bago tumayo." Ngunit bago ito tuluyang lumabas ay muling lumingon ito. "In case na maisip mong dalawin si Tito Fernando, nasa The Medical City siya, anito bago tuluyang umalis." Marahas na bamantong hininga siya bago inihilamos ang kamay sa kanyang mukha. "Sige, iwan mo na lang yan. Daanan mo sa secret area ko ang tseke para sa kabuuang bayad," formal na wika ni Sebastian sa private investigator patungkol sa dala nito. Gustong-gusto na niyang buksan ang envelope. "Tatawagan kita sa sandaling kailanganin ko ulit ang serbisyo mo." Tumayo na ito. "Sige boss, mauuna na ako. Thank you." Tumango siya. Pagkaalis ng lalaki, pinindot niya ang intercom at nagbilin sa sekretarya. "Miss Ocampo, all incoming calls for at least an hour. I'll be busy, okay, sir." Tumayo siya at inilock ang pinto ng opisina. Pagkatapos ay mabilis na umupo siya sa swivel chair niya. Nagpakawala ng buntong hininga bago binuksan ang envelope. May ilang piraso ng papel na naglalaman ng report, subalit karamihan sa mga naroon ay litrato ni Shira. His Shira, his one and only love. Ilang araw na siya sa Maynila nang mabalitaan niyang umalis na ng Cotabato sina Shira at ang ina nito. Humingi siya ng tulong sa Tito Robby niya para malaman kung saan napunta ang mag-ina. Hindi naman siya gaanong nahirapan. Tingid sa kaalaman ng dalaga, ay lihim niya itong pinasubaybayin. Tiniyak niya na maayos ang kalagayan ng mag-ina. Nang magkolehiyo ito, ginawa niya ng paraan na makakuha ito ng scholarship sa papasukan nitong eskwelahan. Nagkataon na ama ng isang malapit na kaibigan niya ang isa sa major stockholders ng naturang eskwelahan, kaya nagawa niya iyon ng paraan, lalo pa at likas na matalino ang kanyang nobya. Umalik siya sa England pagkalipas ng ilang araw para kumuha ng masterel niya. Subalit patuloy pa rin niya itong pinasubaybayin at siniguro na maayos ang kalagayan nito. Pagkatapos mag-aral ay umuwi siya sa Pilipinas. Hanggang sa mabili niya ang isang naluluging network at gawin iyong EBN. Isang araw na pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, ninais niyang lapitan ito, magpaliwanag, at humingi ng tawad. Pero natigilan siya nang makita niyang pinagpupunit nito ang flyer nila, kung saan nakasaad ang grand opening ng EBN. There was so much hatred in her eyes. Parang naiiyak pa nga ito sa tinitimping galit. He set aside his plans to reconcile with her. Hanggang sa mabalitaan niya na nag-apply ito ng trabaho sa ibang bansa. Sa tingin niya, kailangan pa nito ng sapat na panahon para maghilom ang sugat na nilikha niya, kaya hinayaan niya ito. Patuloy pa rin niyang pinasubaybayan ito. Kinuha niya ang isang litrato ni Shira. It was a stolen shot like the rest of the pictures. Gayunman, malinaw na nakapture ng camera ang magandang ngiti nito. Namasa ang mga mata niya. Kay tagal niyang pinanabakan na muling masilayan ang ngiting iyon. "Shira, Jobo, I miss you so badly," mahinang wika niya. Before he knew it, he was already crying.
Pumalik ka lang sa akin Shira, I promise, I'll make it up to you. Maayos na ipinarada ni Shira ang kanyang bike sa gilid ng Shira Cafe, ang coffee shop na pag-aari niya sa Paris. Tumangala siya para alamin kung maganda ang pagkakagawa ng bagong signboard na ipinagawa para sa coffee shop niya, na nasa bubong ng slept smile, satisfied by what she saw. Pumasok na siya sa coffee shop. Ngilan-ngilan pa lang ang customer na nasa loob, karamihan ay mga Pilipino rin. Bonjour Shira, pati sa kanya ng isang matandang Pranses na suki rin niya sa coffee shop. House Devo plus Folas Quotidian, nakangiting sagot niya. Palagi nitong sinasabi na lalo raw siyang gumaganda. Bonsai aniya rito na ang ibig sabihin ay, enjoy. Tumango lang at ngumiti, binati rin niya ang ilan pang customer bago binalingan ng isang barista na Pilipino rin. Hi Lori, dumating na ba ang Filipino Inquirer? Ang Filipino Inquirer na tinutukoy niya ay isang pahayagan sa Paris, kung saan nakalathala ang mga balita tungkol sa Pilipinas. Pranses ang may-ari ng publishing house na nakapag-asawa ng isang Pilipina. Lingguhan ang print ng dyaryo at nakasubscribe siya roon. Nasa opisina mo na, nakangiting sabi nito. Thank you, Anya. Tinungo niya ang maliit na nagsisilbing opisina niya sa loob ng kafe. Hindi na niya pinagkaabalahang isara ang pinto para makita niya ang mga pumapasok na customer. Nakita niya ang dyaryo sa ibabaw ng mesa niya. Umupo siya sa silya, tinanggal ang scarf na nasa leeg niya, at humugot ng malalim na hininga bago dinampot ang dyaryo. Pinuklat niya ang society page. Nakita niya ang larawan ni Sebastian Eliazar, ang CEO at chairman ng Eliazar Broadcasting Network, na tila may ibinubulong na katabing babae na walang iba kundi ang sikat na newscaster sa Pilipinas na si Barbie Lagdameo, ang rumored girlfriend nito. Halos magusat ang dyaryo sa higpit ng pagkakahawak ni Shira doon. She was staring at it with so much anger in her eyes. Malapit na tayong magkita uli, Sebastian Eliazar. Malapit na akong maningil. Puno ng pagkamuhi ang buong pagkatao niya. Nang umalis sila ng Cotabato kasama ang nanay niya. Lumuwas sila sa Maynila gamit ang pera na ipinambayad ni Fernando Eliazar para sa lupa nila. Naging mabuti sa kanya ang kapalaran sa Maynila, dahil nakapagtapos siya ng kolehiyo. Dahil sa scholarship na ibinigay ng university na pinasukan niya. Ang nanay naman niya ay hindi nahirapang humanap ng maayos na trabaho, para pantustos sa iba pa nilang pangangailangan. Pagka-graduate, nagtrabaho lang siya ng ilang buwan sa Maynila, bago siya nagdesisyong mang-ibang bansa, upang mas mapabuti ang buhay nila ng nanay niya. Sinuwerte namang natanggap siya sa Elite, isang modeling agency na nakabase sa Paris bilang office clerk. Pinaghusayan niya ng husto ang trabaho, at nag-ipon ng husto para makapagpatayo ng isang maliit na negosyo. Ngayon ay masasabi niyang maganda na ang buhay nila. May sarili na siyang negosyo at maganda ang kita niyon, pero aminado siyang wala pa rin kumpara sa kayamanang mayroon ng mga Eliazar. Pero makakahanap siya ng paraan para magantihan si Sebastian, nang hindi na niya kailangang makipagtagisan ng yaman dito. May tumawag sa pangalan niya. Bahagyang napapitlag siya nang may tumawag sa kanya. Kinalma muna niya ang sarili bago siya nagangat ulo upang harapin ang tumawag sa kanya. There saw him leaning against the door. Nakahalukip-kip ito habang nakatingin sa kanya. Zandro, nakangiting bati niya. Si Zandro Santos ang isa sa pinakamalapit niyang kaibigan sa Paris. Nagkakilala sila sa Elite, ang firm ang mahawak ng kontrata nito bilang modelo. Nilapitan siya nito at inimbitahang lumabas. She questioned his intentions then, pero sinabi ni Zandro na ilan lang ang mga Pilipino sa Elite, at mas palagay di umano na makasama ang isang kababayan sa isang banyagang bansa. Noong una ay medyo aloof pa siya rito, pero dahil napaka-charming nito, unti-unting napalagay ang loob niya rito, lalo pa at pareho silang galing sa hirap. At ngayon nga ay malapit na silang magkaibigan. Kahit maraming modeling commitment sa iba-ibang bansa, si Zandro ay hindi sila nawala ng komunikasyon. Kapag nasa Paris ito ay nagkikita at lumalabas sila. Napaka-down to earth nito sa kabila ng kasikatan nito. Nang maaprubahan ang residency application ni Shira sa Paris. At sa tingin niya ay sapat na ang naipon para makapagpatayo kahit ng isang maliit na negosyo. Nag-resign siya sa trabaho. Nang malaman ni Zandro ang balak niya, nag-alok ito ng tulong. Sa una ay tinanggihan niya iyon, dahil nahihiya siya rito, pero no.
Hanggang sa may tayo nga niya ang Shire Cafe sa tulong nito. Pagkatapos yun ay pinetisyon niya ang ina para makasama na niya ito sa Paris. Natuwa ang ina niya na magkakasama na uli sila, kaya pumayag agad ito. Ka-approve pa lang ng petisyon niya ilang buwan ang nakararaan, kaya magkasama na sila ngayon ng nanay niya sa tinutuluyan niyang apartment. Mr. Model, kailan ka pa dumating? Masiglang tanong niya. Tumayo siya at hinagkan ito sa pisngi, bago iminuwestra ang visitor's chair. Bakit hindi ko alam na nasa Paris ka na ngayon? Umupo ito sa kaibayong upuan. Kinuha nito ang dyaryo na binabasa niya kanina. Kapag kowan ay tinitigan siya nito, na tila may nais basahin sa mga mata niya. Xandro, mahinang saway niya. Relaxed na sumandal ito sa backrest ng upuan, habang hindi siya nito hinihiwalayan ng tingin. Nagseselos ka ba kay Barbie? Nang minsang mabutan siya nito na nagbabasa ng article tungkol kay Sebastian, itinanong nito kung bakit parang napakalaki ng galit niya sa binatang CEO. Hindi siya kumibo at hinayaan na lang ito kung ano ang gusto nitong isipin. No, why should I be? Ngumisi ito. Dapat lang dahil si Barbie ay magiging hipag ko. Umawang ang bibig niya. Anong ibig mong sabihin? Walang katuturan ng mga balitang nababasa mo, Shira. Si Barbie ay fiancé ng kapatid kong si Azrael, huli ka talaga sa balita. Hindi agad siya nakaimik. Shira, hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari sa pagitan niyo ni Sebastian, para ganyan na lang ang maging galit mo sa kanya. You seem so hurt by him, wouldn't be surprised if you were planning to revenge upon him. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Xander Zero, paiwas na sabi niya. Okay, wala na akong sinabi. Pero in case na gusto mo siyang harapin, well, now is the right time. Kumunat ang noo niya. What do you mean? May gaganaping pagtitipon sa Eleazar Empire Building sa susunod na araw. Formal nang ipapakilala ni Baste si Barbie bilang pinsan niya. Siyempre paimbitado ako. So kung gusto mong magkaroon ng grand entrance sa muli niyong pagkikita ni Baste, then, ito na ang oras. Hindi siya sumagot pero pinag-isipan niyang mabuti ang sinabi nito. Handa na ba siya sa muling paghaharap nila ni Baste? Was her armor strong enough to protect her from getting hurt again? Be my date in case you decide to come. Ipakita mo sa kanya kung ano ang pinakawalan niya. I imagine jaw-dropping Silver. Anito na may kakaibang kislap ang mga mata. And you know what? Aside from anger, I can see a certain emotion in your eyes. Something very, very interesting. Hindi na gaanong naintindihan ni Shira ang huling mga sinabi nito. Nakatuon na ang isip niya sa nalalapit na muling pagtuntong niya sa Pilipinas. Maya-maya ay tiningnan niya si Xandro. I'll come with you. Ngumiti ito ng makahulugan. Nakalimutan kong may kondisyon nga pala ang pagsama mo sa akin. Ngumisi ito. Kailangang ikwento mo sa akin ang buong pangyayari, kung bakit ganoon na lang ang galit mo kay Baste.